Nagkaroon ako ng ilang pagkakataon na makapasyal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Marami talaga tayong may pagmamalaking destinasyon dito sa atin. Dami nating kagubatan, mga ilog, lawa at syempre dagat. Konting biyahe lang may dagat na dito sa atin. Kahit sa Manila may malapit na dagat, ang Manila Bay, Port Area sa Navotas, yung coastal area ng Cavite. Talagang pinagpala tayo sa mga bagay na ito. At okay na sana, kaya lang, puro basura. Wala na tayong ilog na mapaliguan dito sa Maynila o kahit pang sightseeing man lang. Madalas din, di uubra kasi pagka tiningnan natin, ang dami-daming basura. Parang nasanay na din tayo sa kalat kaya di na natin nakikita ang mga tagong kagandahan ng ating bansa. Ako, aminin ko, nasanay din ako noon na pag may balat ng pinagkainan, hagis dito, hagis doon, hagis kahit saan. Iniisip ko noon na may mga tagalinis namang magwawalis niyan o kaya, konti lang naman, okay lang yan. Pero alam mo, 101 million pala tayong Pilipino. Kung kalahati man lang yan ay ganun mag-isip, talagang palala ng palala ang problema. Tapos minsan pinag-iisipan ko din yung laki ng pera na ginagamit ng gobyerno para sa paglilinis at paghakot ng basura. Malamang napakalaki din. O ilang tao kaya ang kailangan para sa pagwawalis ng ating paligid? Ilang truck ang kailangan para humakot? Dagdag pa dyan yung gasolina, maintenance ng sasakyan, mga basurahang pampubliko at madami pang gamit na nauugnay sa paglilinis. Ang laking pera nun. No? Pwede sanang magamit sa iba't ibang paglalaanan tulad ng edukasyon, mga kalsada, at iba pa. Kaya lang, napupunta sa mga bagay na pwede naman sanang hindi gastusan ng malaki kung may disiplina ang bawat isa. Na-realize ko na yun palang pangangalaga sa paligid ay bahagi ng spiritual life. Dahil tayo ay tinalaga ng Diyos na tagapangalaga sa kalikasan. Sabi ng Bible, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang mga tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, gumagapang. Kung 101 million tayo na populasyon na magkakaroon ng kaisipan na di na tayo magiging bahagi ng problema, kundi ng solusyon, malaki ang mangyayaring pagbabago. Matitigil na ang walang kamatayang daloy ng basura pag bumabaha. Magiging Instagram-worthy na ang mga ilog natin. At makakapag-selfie na tayo sa mga ilog. At pag tinanong tayo kung saan yon, proudly masasabi natin, dito lang yan, sa may amin. Ang ganda, di ba? Malinis. Pwede ba mangyari ito? Siguro ang dapat nating sabihin, dapat mangyari ito. Ayusin natin. Kaya pa yan. Asa ka pa.